pinakamagandang tourist spots sa buong Luzon. Ang marami dito hindi pa masyado kilala, kaya dapat puntahan na bago pa magdagsa ng mga tao. Mr. D. Number 15. Minalungaw National Park, Nueva Ecija. Kapag sinabing Nueva Ecija, palayan agad ang pumapasok sa isip ng marami. Pero sa General Tino ay may tanawin na parang naligaw mula sa Palawan. Ang Minalungaw National Park. Ang pangunahing bida dito ay ang ilog na dumadaan sa pagitan ng matataas na limestone formations. Kapag magandang panahon, nagiging kulay berde hanggang emerald ang tubig, habang nakapalibot ang makapal na vegetation at malalaking batong tila natural na pader. Hindi rin basta ordinaryong pasyalan ng lugar. Ang Minalungaw ay dinideklarang National Park noong 1967 sa ilalim ng Republic Act 5100 at umaabot sa humigit kumulang 2,018 hectares ang protected areas. Pwedeng mag-river cruise o balsa, maglakad sa limestone area at mag-relax sa tabing ilog, depende sa kasalukuyang kondisyon at regulasyon. At dahil malaking epekto ng ulan sa kulay at lakas ng tubig, mas magandang i-check muna ang weather update at local advisories bago bumiyahe. Number 14. Dingalan Aurora. Kung gusto mong makakita ng parang Batanes pero ayaw mong sumakay ng eroplano, baka Dingalan ang hinahanap mo. Tinatawag itong Batanes of the East dahil sa matataas na berdeng burol na bumabagsak patungo sa malawak na Pacific Ocean. Kapag nasa viewpoint ka, pakiramdam mo nasa dulo ka na ng Luzon. Sarap mo ay dagat, sa likod ay Sierra Madre at sa ibaba mga dalampasigang halos natatago sa kabundukan. Hindi lang view deck ang meron dito, may waterfalls, beaches at mga kuweba rin gaya ng Lamau Caves. Kaya sa isang biyahe, pwede kang mag-hike, mag-beach, mag-caving at mag-waterfall hunting. Ito ang isa sa mga lugar na may malaking potensyal na mas sumikat pa dahil meron itong cinematic landscape nang hindi pa kasing commercialized ng ibang major destinations. Number 13. Talisayin Cove, Zambales. Kung gusto mong makakita ng beach na parang pinaghalo ang Baguio at isang tropical island pero wala ang karaniwang dagsalang turista, baka Talisay Cove sa San Antonio, Zambales ang hinahanap mo. Matatagpo nito sa pagitan ng mas sikat na Anawangin at Nagsasa Coves, kaya madalas nadadaanan lang ito ng ibang island hopping tours. Pero yun mismo ang dahilan kung bakit espesyal ang Talisayin. Mas tahimik, mas raw, at mas minsan parang sa inyo lang ang buong beach. Sarap mo malinaw na dagat, sa likod mataas na bundok, habang ang shoreline mapusyaw na volcanic ash sand at napapalibutan ng matatangkad na agoho trees na sa unang tingin parang pine trees. At may kakaibang kwento ang buhangin dito. Ang mga cove sa bahaging ito ng Zambales nagkaroon ng maraming volcanic deposits na konektado sa dambuhalang 1991 eruption ng Mount Pinatubo. Kaya iba ang kulay at texture ng shoreline kumpara sa karaniwang tropical beach. Pwede mag-swimming, camping, island hopping at umakyat sa viewpoint para makita mula sa itaas ang kurbadang coastline. At sa pagsapit ng gabi, kapag nawala na ang mga bangka at tahimik na ang paligid, maririnig mo na ang alon at hangin sa mga agoho. Number 12. Pagudpud, Ilocos Norte. Kung ang hanap mo ay road trip na halos bawat liko magandang background, puntahan na ang Pagudpud. Pinakasikat dito ang Saud Beach na may mahabang shoreline, malinaw na tubig at tanawin ng kabundukan. Pero ang ganda ng Pagudpud ay hindi lang beach. Nandito rin ang Maira-Ira Cove o Blue Lagoon, Cabigan Falls at ang dramatic coastal drive ng Patapat Viaduct. Kinikilala mismo ng Provincial Tourism Office ang Saud, Maira-Ira at iba pang natural attractions bilang mahahalagang tourism sites ng Ilocos Norte.
Ang kakaiba sa lugar ang kombinasyon ng dagat, bundok at malalakas na hangin ng Hilagang Luzon. Sa isang minuto, nasa White Sand Beach ka. Maya-maya, nagdadrive ka na sa highway na nasa gilid mismo ng bundok at karagatan. Number 11. Sagada Mountain Province. Ang Sagada ay hindi yung lugar na isang tourist attraction lang ang dahilan para puntahan. Dito, pwedeng magsimula ang araw mo sa malamig na hamog ng bundok. Pagkatapos bumaba sa isang kuweba, maglakad sa rice terraces at matapos ang araw sa tahimik na cafe habang nakasuot ng jacket. Isa sa pinakamahalagang cultural attractions nito ang hanging coffins, bahagi ng tradisyon, kankane, kung saan nilalagay ang ilang yumao sa matataas na bahagi ng bangin. Meron ding Sumaging Cave, Bumokok Falls at sikat na Marlboro Hill Blue Soil Trek. Ang Sagada maganda hindi dahil polished ito na parang resort. Maganda ito dahil ramdam mong bundok talaga ang humuhubog sa pamumuhay, kultura at ritmo ng mga tao dito. Number 10. Pantabangan Lake, Nueva Ecija. Isa ito sa pinaka-underrated na tanawin sa Luzon. Ang Pantabangan Lake ay isang napakalawak na artificial reservoir na napapalibutan ng Sierra Madre at Caraballo Mountain Ranges. Kapag kalmado ang panahon, mistulang salamin ang tubig at nagre-reflect dito ang mga bundok at ulap. Pero may kakaibang kwento sa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng lawa ay bahagi ng lumang bayan ng Pantabangan. Nang itayo ang dam at reservoir, nilipat ang mga residente at sa panahon ng matinding tagtuyot o sobrang baba ng water level, may mga labi ng dating mga istruktura na muling lumilitaw. Kaya habang nakatingin ka sa mapayapang lawa, isipin mong may bahagi ng isang lumang komunidad na nakatago sa ilalim nito. Number 9. Palawi Island, Cagayan. Sa pinakadulong bahagi ng northeastern Luzon ay isang isla na parang ginawa para sa adventure movie. Palawi Island. May rugged cliffs, malawak na grasslands, coral beaches, forest trails at napakalinaw na dagat. Pero ang highlight ay ang Cape Engaño Lighthouse. Isang lumang parola na tinayo mula 1888 hanggang 1892. Pagkatapos ng trekking, kapag nakarating mo ang lighthouse, bubungad ang panorama ng Engaño Cove, Dos Hermanas Islands at malawak na karagatan. Protected landscape and seascape din ang Palawi, kaya mahalaga rito ang conservation at community-based tourism. Hindi ito yung tipo ng isla na puno ng beach clubs. Ang charm nito ay pagiging raw, tahimik at tila malayo sa modernong mundo. Number 8. Calaguas Islands, Camarines Norte. Kung gusto mong maalala kung ano ang pakiramdam ng beach vacation bago nagkaroon ng napakaraming commercial establishments, nandiyan ang Calaguas Islands. Kilala ito sa powdery white sand, malinaw na tubig at green hills. Ang pinakasikat na stretch ang mahabang buhangin, kung saan pwedeng mag-swimming, snorkeling, camping at island hopping. Ayon sa Department of Tourism, nangangailangan ng humigit kumulang 2 oras na boat ride mula sa karaniwang jump-off point bago makarating sa Calaguas. Pero yun mismo ang dahilan kung bakit ramdam mong talagang lumayo ka sa syudad. Sa gabi, kapag kaunti ang ilaw at tahimik ang beach, ibang experience ang pagtingin sa langit habang naririnig mo ang mga alon. Number 7. Jomalig Island, Quezon. Hindi lahat ng magandang beach sa Pilipinas ay puti ang buhangin. Ang Jomalig Island, ang signature nito golden hued sand. Isang kulay na lalong gumaganda kapag tinaniman ng araw bago lumubog ito.
Kasama sa mga pangunahing tanawin ang Salibungot Golden Sand, Lingayen Cove, Kanaway Beach at Turtle Rock. Bahagi ito ng Polillo Group of Islands at isa sa pinakamalalayong isla sa municipality ng Quezon. At mukhang unti-unti na itong nadidiskubre ng mga maraming tao. Noong 2025, nakatanggap pa ang Jumalig ng mga international cruise visitors. Habang noong 2026, nagsagawa ang provincial government ng tourism initiatives upang mapaganda ang serbisyo at mapanatili ang kanilisan ng isla. Ito ang tipo ng lugar na posibleng mas sikat na ilang taon mula ngayon. Number 6. Binurong Point, Catanduanes. Sa Catanduanes, may isang lugar kung saan pakiramdam mo nasa ibabaw ka ng napakalaking natural balcony na nakaharap sa Pacific Ocean. Ito ang Binurong Point sa Baras. Makikita rito ang malawak na green rolling hills, dramatic cliffs at malakas na alon ng Pacific na humahampas sa ibaba. Kaya madalas din itong maikumpara sa Batanes. Pinakamaganda itong maranasan sa early morning kapag hindi pa matindi ang araw. May trekking bago makarating sa viewpoint at pagdating sa itaas, halos walang gusali o city skyline na sisira sa tanawin. Bundok, damo at dagat at langit lamang ang makikita. Catanduanes is already famous among surfers dahil sa puraran, pero Binurong Point shows another side of the island na deserving ng mas malaking atensyon. Number 5. Karamoan, Camarines Sur. Bakit parang movie set ang Karamoan, ha? Dahil literal na cinematic ang lugar. Ang Karamoan ay may limestone cliffs, hidden coves, white at minsan pinkish sand beaches, lagoons, caves at coral reefs. Ayon sa Department of Tourism, meron itong humigit kumulang 4,000 hectare limestone forest na may mataas na biodiversity. Dito, island hopping ang pangunahing experience. Minsan, ang beach na pupuntahan mo ay nakatago sa likod ng malalaking limestone formations. Kaya, habang papalapit ang bangka unti-unting lumilitaw ang puting shoreline. Pwede mag-swimming, snorkeling, trekking at sightseeing. At kahit matagal nang kilala ang Karamuan, marami pa ring Pilipino ang hindi pa personal na nakakarating dito. Kaya nananatili itong isa sa pinakasulit na island destinations ng Luzon. Number 4. Mayon Volcano, Albay. May mga bundok na kailangan mong puntahan para ma-appreciate ang Mayon. Kahit nasa malayo ka pa, mapapatingin ka na. Dahil sa halos symmetrical nitong cone, isa ito sa pinaka-recognizable natural landmarks ng Pilipinas. Pero ang Mayon experience ay hindi kailangang umakyat sa mismong bulkan. Pwede kang mag-ATV sa volcanic terrain, tumaan sa ash-covered trails at hardened lava areas, or tingnan ang Mayon mula sa Kagsawa Ruins, Sumlang Lake at iba pang viewpoints. Ang contrast ang nagpapaganda dito. Berdeng palayan sa ibaba, maliit na bahay at simbahan, tapos sa background ay isang dambuhalang aktibong bulkan. At tandaan, active volcano ang Mayon, ha? Ang 6-kilometer permanent danger zone kailangang sundin at dapat laging tingnan ang pinakabagong FIVOX advisory bago bumiyahe malapit sa bulkan. Number 3. Mount Pulag. Kung gusto mong maranasan ang pakiramdam na mas mataas ka pa sa ulap, Mount Pulag ang isa sa pinakamalapit nating sagot. Ito ang pinakamataas na bundok sa Luzon na umaabot sa humigit kumulang 2,928 meters above sea level. Pinakasikat ito sa tinatawag na Sea of Clouds. Sa madaling araw, mahabang malamig ang hangin at nagsisimula pa lang ang sumisikat ang araw, maaaring lumitaw ang makapal na ulap sa ibaba ng summit. Parang puting karagatan na may mga bundok na nagsisilbing isla. May iba't ibang trails kabilang ang
ang bangeg at mas challenging na Akiki Route. Protected landscape din ngayon ang Mount Pulag dahil mahalagang biodiversity at watershed nito. Hindi madaling gumising ng madaling araw at maglakad sa malamig na bundok, pero kapag nakita mo ang sunrise mula sa itaas, maiintindihan mo kung bakit maraming bumabalik. Number 2, Batad Rice Terraces, Ifugao. May isang lugar sa Pilipinas na nagpapatunay na hindi lang kalikasan ang kayang gumawa ng napakagandang landscape. Kaya rin ito ng tao kapag marunong siyang makibagay sa kalikasan. Ito ang Batad Rice Terraces. Unlike ordinaryong hagdan-hagdang palayan, ang Batad Rice Terraces bumabalot sa bundok na parang isang napakalaking amphitheater. Sa gitna nito ay isang maliit na village habang pataas na pataas ang terraces sa paligid. Bahagi ng Batad ng UNESCO listed Rice Terraces of the Philippines Cordilleras. Nilarawan ito ng UNESCO at mga rice terraces bilang living cultural landscapes na pinapasa sa maraming henerasyon gamit ang masalimuot na irrigation system at kaalaman ng mga Ifugao. Mas maganda itong maranasan sa paglalakad, hindi lang sa viewpoint. Kapag nasa makitid kang daan sa pagitan ng palayan at nakikita mong daan-daang metro ang taas ng terraces, saka mo mararamdaman kung gaano kalaking engineering achievement ito. Number 1, El Nido, Palawan. Isang lugar na kapag nakita mo ng personal, mahirap paniwalaang kayang pagsamasamahin ng kalikasan ang ganitong karaming magagandang tanawin sa iisang destinasyon. Ang El Nido, Palawan. Ito'y sikat dahil sa Bacuit Bay, kung saan nakakalat ang matataas na limestone cliffs, turquoise na tubig, hidden lagoons, white sand beaches at maliliit na isla na parang bawat isa ay may sariling sikreto. Isa sa pinakasikat dito ang Big Lagoon. Habang nagkakayak ka papasok, unti-unting sumisikip ang daan sa pagitan ng damuhalang limestone walls bago bumukas sa isang napakalawak at tahimik na lagoon. Sa malinaw na tubig, makikita mo minsan ang ilalim habang nakapalibot sa iyo ang matatirik na lagim ng bagin. Pero hindi lang Big Lagoon ang dahilan para pumunta rito. May Hidden Beach, Secret Beach, Shimizu Island, Seven Commandos Beach, Matinloc Island, at kung gusto mo naman ang mahabang shoreline, nandyan ang Nakpan Beach. Pwedeng mag-island hopping, snorkeling, swimming, kayaking, diving at mag-hike sa viewpoints na tanaw ang buong Bacuit Bay. At marahil ito ang pinakamagandang bahagi ng El Nido. Kahit sikat na ito, may mga sandali pa ring habang lumulutang ang bangka sa pagitan ng mga isla, walang maririnig kundi tunog ng tubig at hangin. At yan ang mga pinaka magagandang tanawin at tourist spots sa buong Luzon. Alam nyo guys, napakarami din ng mga tourist destinations sa Luzon, pero yan lang ang mga secret pa lang natin, ha? Okay? Huwag nyo sabihin sa iba. Pwede din naman sabihin para mas okay, di ba guys? Pero kayo guys, anong pinaka-paborito nyo sa listahan? I-comment nyo naman. Kasi ako, ang pinaka gusto ko totoo namang El Nido. Kaya comment na guys! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto! Ho, hihi! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!